Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon, mga kapwa ko DDS. Iyak ang mga diehard Duterte haters sa pangyayari ito. Lalo na yung prosecution team led by Luistro. Ito, Billionaire News Channel na post 1 hour ago. The Commission on Audit has again issued an unmodified opinion on the 2025 financial transactions of the Office of the Vice President, the fourth straight year that Vice President Sara Duterte office obtained the most favorable audit opinion from state auditors. 4 years in a row. Ano ito? 22, 23, 24, 25. The most favorable audit opinion. Valedictorian kung tawagin. Yan po ang observation or rating whatever opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tapos ngayon, i-impeach nyo siya nang dahil lang sa ilang milyones lang na confidential funds, 73 million lang. Nagpapatawa itong mga Tapos yung confidential funds ng Pangulo and other agencies, bilyones. Binatikos, question ni ex-Senate President Drilon. Anong nangyari sa bilyones na confidential intelligence fund ng gobyerno? Excuse me ha. Hindi nila natunugan ang surprise rally ng Iglesia ni Cristo. Diba nakakaya? So, I'm sure, masayang-masaya si VP Sara sa pangyayaring ito. Taas no. Ako ay Pilipino, may dugong maharlika. Likas sa aking puso, adhikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino, sa mabuti lang laan, sa aking katutubo, ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Yan ang ating VP Sara, taas noo, Pilipino, nagsiservisyo ng totoo. Hindi katulad ng iba dyan. Bilyones ang kanilang pundo kung saan napupunta. Kaya tama si VP Sara, Senator Remy, manhid, walang pakialam, bangag. Ano ba? Lasing sa kapangyarihan. We are one. Yes. We are one. Laban tayo mga kaibigan. Mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo na lumalaban sa selective justice ng pamahalang ito. Hindi lang si Senator Marcoleta ang tinatarget, pati ang ating minamahal na VP Sara.
73 million lang yung notice of disallowance sa kanyang confidential funds. Ngayon, i-impeach nila Kunuhay. Mabuti na lang at ang COA. Patas lang kung mag-evaluate. Unmodified opinion. Wow. Nakaka-proud, di ba? Maging DDS. Nakaka-proud na tayo po mga organic na nagmamahal sa mga Duterte. Hindi na kailangan ng ano pa, kasi nararamdaman natin ang tunay na puso't malasakit ng mga Duterte. Kaya ganito tayo mga DDS. Mabuhay. Okay, si Tatay Digong. Okay lang daw siya, sabi ni Miss Kitty Duterte, Veronica Kitty. Okay lang daw siya. At ang mensahe niya is ituloy daw natin ang pagsuporta sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Natutuwa po si Tatay Digong sa nangyayari. Oh. Ricky Idol, I hope we survive BP Sara versus Bendilo. Correct? Konting ano na lang, konting tiis. Talagang gagamitin nila lahat ang kanilang power to Bendilo, but no way. Yung selective justice na yan, may justice nila na ganyan, may hangganan din sila. Okay, day 3 ngayon sa Iglesia ni Cristo Rally na hindi na lang ito Iglesia ni Cristo Rally. Mamamayang tao, Pilipino, kahit ano man ang relihiyon, nakikiisa na dito. Nakakatuwa po yung isang paring Katoliko, Father Mark Pagente, nakabase siya sa Argentina, nagbigay siya ng mensahe, sabi niya, kaisa niyo ako dyan, mga kapatiran. At blines niya ang rally ng iglesia. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, I bless you, brothers and sisters, na nagsasagawa ng rally sa Pilipinas para labanan ang ginagawa ng administrasyong ito. Yes, peaceful rally lang tayo mga kapatid. Yan ang tatak iglesia, peaceful rally, walang kaguluhan. Salamat, BP Sara, nakaka-proud maging DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natabangan og sen. So muna yang balay. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol nga natagaan og sen. So kuha na gyud gatakinding na. Kuha na gyud kaayo. Makita gyud nato nga luoy na gid kaayo ang ilang kahimtang muna ni ang itsura. So gisapaw-sapaw lang nga mga kawayan dayon ang ngero mga kuan na gid kaayo. Itsura sa yang balay ni Angkol. So atong tan-aw dito sa sulod. So muna ni ang itsura sa pagpuyo ilang angkol sa ilang balay. So kini lang gyud. So diri lang sila maka higda kulba. Muna ni ang ilang sulod, higdaan na nila. So kuan lang gyud kaayo. Gamay gyud kaayo. So muna ni ang itsura sa ilang atop dinhi sa sulod. So ang uban mga kawayan lang. Lisod gyud kaayo. So, kini na nga putol-putol na gyud nga yero. O karon kol pila na ni katuig ang imong balay nga inani ng itsura? 12 na ka tuig na akong balay nga dili maayo. 12 na ka tuig. Oo. Tungod sa kalisod wala ko gid makapalit og sin og wala ko'y nabangi sa Kung wala ka kol natabangan karon so wala gid kay ikato. palit ko ako'y tabangi karon og Mm. si kuan.
Unsa ra day mong trabaho kol? Farmer man. So uma. Mag-uma. Mm. So lisod gud ko lang kuan. So naa pa ka estudyante kol wala na. Wala na. So pila na day kol imong edad? 55 na. 55. So naa pa kay asawa. Ano pa. So lisod gud. Pila ka book day imong anak kol? 5 ra ni ang nada. Oh, 5 ra. Oh. Laki. Mm. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin sa kuha. Oh, salamat kayo kol.